Mako sa panalangin, mga kapatid. Panginoon, nagpapasalamat kami sa kalayaan, maaari kaming maupo sa inyong paanan upang muling tanggapin ang mga salita ninyo na ibabahagi sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo kaming buksan ang aming pong puso, ang aming unawa, upang matanggap naming malinaw ang mga katotohanang makapagpapatibay ng aming pananampalataya at makapagpapalago ng aming pong pagsunod sa iyong kalooban. Dalangin namin, Panginoon, na aming tanggapin ang lahat ng ito ng buong pananampalataya na kayo po nagsasalita sa aming mga puso. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa 1 Kings chapter 1. At tayo po ay nasa huling mga talata. Unang Hari, kabanatang 1, mga talatang 50 hanggang 53. 1 Kings chapter 1 verses 50 to 53. Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Natakot si Adonias kay Solomon at siya'y tumindig at humayo at humawak sa mga sungay ng dambana. Ipinaalam kay Solomon. Si Adonias ay natatakot sa Haring Solomon sapagkat siya'y humawak sa mga sungay ng dambana na nagsasabi, "Isumpa ng Haring Solomon sa akin sa araw na ito na hindi niya papatayin ng tabak ang kanyang lingkod." Sinabi ni Solomon, kung siya'y magpapakilala bilang taong karapat-dapat ay walang malalaglag sa lupa na isamang buhok niya. Ngunit kung kasamaan ang matagpuan sa kanya, siya'y mamamatay. Sa gayoy nagsugo si Haring Solomon at kanilang ibinaba siya mula sa dambana at siya'y naparoon at nagbigay galang kay Haring Solomon at sinabi ni Solomon sa kanya, "Umuwi ka sa iyong bahay." Pinamagatan ko po ang ating paksa ngayong umaga, ang biyaya ng hari sa mapagpakumbaba. Ang biyaya ng hari, na walang iba kundi si Kristo, sa mga mapagpakumbaba. Palala kong muli, bagamat nasabi na bukas po bilang Kristiyano, tayo ibubuto bilang Kristiyano. Huwag tayo magtiwala sa ating sariling conviction, sapagkat ang sarili nating conviction ay maaring magkamali. Ngunit tulad ni Martin Luther na sinasabi niya, ang kanyang conviction ay sakal at kapos po ng salita ng Diyos. Doon tayo dapat manghawak. Kaya sa ating pagboto bilang mga mamamayan ng langit, ay gawin natin batayan ang prinsipyo ng salita ng Diyos na siyang ating dapat gamitin at hindi ang ating conviction o anuman ang ibubuto ng mas nakakarami, kundi ang salita ng Diyos lamang. Ang tao bang ito ay mayroong integridad sa kanyang pagka-deprave? Mayroon ba siyang katwiran sa kanyang pagkamakasalanan? Siya ba'y maasahan? Kailangan salita ng Panginoon gaya ng ating pagpapasakop na bilang mamamayan ng mundong ito sa Romans 13 verse 1 hanggang 7. Dapat natin itong sundin na tayo po'y lumalapit at nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ngunit tayo buboto bilang mga mamamayan ng langit, Philippians chapter 3 verse 20, na hindi natin ipairal kung ano po yung ating sariling paniniwala. Huwag tayong makiayon sa katwiran ng sanlibutan, maging asin tayo at ilaw, tayo ay huwag maging kakulay ng sino mang politiko, mga kapatid. Gawin natin katungkulan na bumoto at hayaan natin ang Diyos ang siyang magtayo kung sino
ang nararapat, sapagkat wala sa tao ang ating pag-asa, kundi nasa Diyos lamang at sa kanyang kalooban. So huwag tayo maging katulad kay Joab, na nadala sa politikang pananalita ni Adonias, maging ang paring si Abiatar, na nadala sa matatamis na pangako ng politiko na walang iba kundi si Adonias, na dito po sa katapusan po ng bahagi panimula ng chapter 2, makikita natin sila na sa kanilang ginawa, sila'y nauwing lahat sa kapahamakan. Wala po silang hindi tumanggap ng kanilang kabayaran dahil sa kanilang pagsunod sa politikong pananalita ni Adonias. So ang kasaysayan po ng Israel, gaya ng ating mga napag-aralan na chapter 1, ay puno ng pag-aagawan ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, malinaw ang layunin ng Diyos. Itatatag niya ang kanyang pinili para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Mayroon pong itinakda ng Panginoon kung sino ang kanyang pipiliin upang para sa ikabubuti ng kanyang bayan. At sa pagtatapos ng kabanatang ito, makikita natin ang isang rebelding si Adonias na bumagsak ang kanyang plano. Lahat ay bigo, ngunit binigyan pa rin siya ng pagkakataon makaranas ng biyaya ng Diyos. Binigyan siya ng pagkakataon ng totoong haring si Solomon. Sa parehong paraan, ang mga makasalanan ay makatatanggap ng habag ng Diyos kung lalapit kay Kristo. So, ang layunin natin sa umagang ito, sa ating paksa, ang layunin ay ipakita ang kasaysayan ng pagkahari ni Solomon ay patunay ng pagbibigay ng Diyos ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Isang larawan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa umagang ito, nais kong tignan natin ang 4 na bahagi ng biyaya ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba. Una, dito ipinapakita na napakalaga po ang pagsisisi. Katulad kay Adonias, sa kanyang nagawang kasalanan, ngayon siya po ay bigo at nakita niyang siya ay nasa panganib, natural sa kanya ang magsisi. Kaya una, ang taong nagsisisi ay may takot. Yan ang totoong may takot sa harapan ng katwiran ng Diyos. Kung ang isang taong nagkasala ay mananatiling sinasarili niya, ipinagmamataas niya sa kanyang sarili na siya nagkamali at walang pagsisisi, wala siyang takot sa katwiran ng Diyos. Tulad ng sinabi dito sa verse 50, natakot si Adonias kay Solomon at siya'y tumindig at humayo. Para saan? Upang siya'y magsisi. Humawak siya sa mga sungay ng dambana. Doon po sa dambana, may mga sungay na doon, yun ay tinalaga sa mga taong tumatakbo, humihingi ng tulong at pagmamakaawa sa kanilang kasalanan. Ito'y nagpapakita at nagpapahayag ng pagsisisi ng kanyang nagawang kasalanan. At sa atin, alam naman natin, kung ikaw ay isang Kristiyano, ang iyong pong pagsisisi ay dapat mong ipakita na magpapakumbaba doon po sa iglesia. At sa iglesia, ikaw ay igagawaran kung anong nararapat mong gawin. Kung ano ang dapat mong maranasan, matanggap dahil sa iyong kasalanan. At dito nakita natin si Adonias ay natakot. At siya'y pumunta agad sa dambana ng, kung ating tawagin, ay kaawaan. Si Adonias na dating puno ng kumpiyansa sa kanyang sarili, ay biglang napuno ng takot. Biglang napuno ng takot at nararapat lamang bilang tayong mga makasalanan ay dapat tayong magkaroon ng takot. Alam niyang ang kanyang ginawa ay rebellion sapagkat alam na niya kung sino ang itatakda at may itatakdang hari, ngunit pinilit niyang itatag ang kanyang sarili na siya ngayon ang totoong hari at kanyang inakit ang mga taong alam niyang makakatulong sa kanya. Pero ngayon siya'y tumakbo sa dambana
simbolo ng paghahanap ng awa. Now, ang layunin sa kasaysayang ito, ang Diyos ay nagpapakilala sa kanyang pinili na si Solomon, at sino man ang laban sa kanya ay kailangang managot. Minsan mayroon tayong sariling paniniwala, mayroon tayong sariling relihiyon, mayroon tayong kinagisnan na paraan ng ating pagiging matuwid at pagiging ligtas, at pinangahawakan natin yon. Nga alam natin, mayroong itinatag ang Diyos na Panginoon na dapat nating takbuhan. Lahat po ng hindi sumasampalataya rito sa tinakda ng Diyos ay tiyak mananagot. Mananagot. Ngunit sa atin na makasalanan ay mayroong space, mayroong espasyo pa rin para sa habag ng ating Panginoon. Kaya nakakatakot na tayo po ay nagsasabing Kristiyano, pero hindi natin alam paano tayo naging Kristiyano. At anong patunay na ako nga isang Kristiyano? Lahat ba tayo rito, alam natin paano tayo naging Kristiyano? Maaring kayo ay nakasagot doon sa interview sa membership. Pero sa totoo, memoryado lamang. Pero mayroon ba kayong pinangahawakan na kayo nga ay mayroong totoong relasyon sa ating Panginoon? Baka naman pinanghawakan mo naging miyembro ka kaya kaligtas. Kung tanungin kita ngayon, paano ka naligtas? Masasagot mo ba? Aba, kung hindi po tayo sigurado dyan, next Sunday, yun po ang ating magiging paksa sa Sunday School. Paano mo matyak ang iyong kaligtasan? Hindi sa ating salita, kundi buhat po sa salita ng Panginoon. At itong si Adonias, makikita natin, siya po'y may pangamba sapagkat hindi niya alam kung paano siya maligtas ngayon. Kaya alam niya, kumapit doon sa sungay na dambana. Marami po ngayon kumakapit sa sungay po ng kanilang reliyon at ng kanilang sariling paniniwala. Sapagkat sila na miyembro na ng 20-30 taon sa isang iglesia. Pero kailangan nating alamin. So nakita natin, biyaya pa rin ng Diyos na si Adonias ay makatakbo doon sa sungay ng dambana. Tayo rin. May biyaya ang Diyos sa atin doon sa ating pinangahawakan, pansamantala tayong hindi pa nahatulan. Pero once na tayo po ay pumikit na sa lupang ito, at wala tayong matibay na kaalaman, well, simply lang, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. That's it. Pero kailangan, kung tayo po ay magkaroon ng matibay na pinangahawakan ng ating kaligtasan, dapat alam mong mayroon kang birth certificate. Hindi pwedeng sabihin, ikaw anak ni Tuding at ni Badoy, na wala kang may papakita. At hindi mo may papakita ang tunay kang ang anak na may birth certificate ka. The same with us. Bilang anak ng Diyos, dapat alam natin ng pinahawakan kung ano yung malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin. May biyaya ang Diyos sa atin. Tumatagal tayo sa mundong ito dahil nais ng Panginoon lumalago tayo sa ating pong kaligtasan. Lalago lamang tayo sa ating kaligtasan kung alam mo ang tinitindigan mo, ano yung bunga ng Espiritu, paano sumunod sa kalooban ng Diyos. So ang panghawak ni Adonias dito sa dambana ay larawan ng isang makasalanan na naghahanap ng pagtakas sa harap ng paghahatol ng Diyos. Ganyan po ang tunay na puso na nagsisisi. Lumalapit sa Diyos para sa awa. Hindi po basta lamang magpamiyembro. Lumalapit sa Diyos para maunawaan kung paano siya ililigtas ng Panginoon. Yes! Alam natin na si Kristo ang tagapagligtas, pero alam mo ba kung paano kang naligtas ni Kristo? Napakalaga nun. Hebrews chapter 4 verse 16, ganito ang pagkakasabi. Kahit lumapit tayong may kapanatagan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan.
Alam natin ng paglapit sa Diyos, ang hangad natin ay biyaya. Ang tanong ko, alam niyo ba yung biyaya ng Diyos na siyang magliligtas sa iyo o nagligtas sa iyo? Baka sabihin mo, matagal na akong nakikinig, alam kong ligtas na ako kasi naintindihan ko naman eh. Pero kung tanungin kita, ano yung biyayang natanggap mo sa Diyos? Di ba, tulad bilang isang anak ni Badoy at ni Tuding, dapat alam kong may katibayan akong anak niya ako. Dahil baka sakali ako'y hindi pala anak, ako'y napulot lamang. Ganon din po tayo, mga kapatid. Sa tagal na po nating panahong pagsasama sa loob, halos 40 taon na tayong pagsasama, dapat alam na natin kung ano yung sino tayo sa kamay ng Diyos. At ano tayo. Kaya nga, sulat ni Apostol Pedro, we have to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kilala niyo na ba ang Diyos? Alam niyo na ba ang katangian ng Diyos, the attributes of God? Kilala na ba si Jesus? Sino ba siya? Sapagat yun po yung magpapalago sa atin ng ating kaligtasan. Kaya napakabiyaya po ng Diyos na ang Diyos po ay naglaan sa atin ng dambana upang anumang oras na tayo lumapit sa Kanya at magsisi ng ating kasalanan. Sapagat ang Diyos laging mayroon pong spasyo para sa mga mapagpakumbaba na nagsisisi. Kaya unang-una, ang taong nagsisisi ay may takot sa harap ng katwiran ng Diyos. Ikalawa, hindi lamang may takot sa harap ng katwiran ng Diyos, kundi ang taong nagsisisi ay umaapilang may mababang puso. Mababa ang kanyang puso. Verse 51, ipinaalam kay Solomon. May nagkwento kay Solomon, may nagbalita kay Solomon tungkol kay Adonias. Ang sabi, si Adonias ay natatakot sa Haring Solomon. May takot siya kay Solomon. Sapagkat siya'y humawak sa mga sungay na dambana. Yun ang patunay na may takot si Adonias kay Solomon sapagkat doon siya yumakap sa sungay ng dambana na nagsasabi, isumpa ng Haring Solomon sa akin sa araw na ito na hindi niya papatayin ng tabak ang kanyang lingkod. So makikita natin, ito po'y pag-aapila ng isang taong mayroong mapabang loob. Ganon din po tayo. Hindi tayo lalapit sa Diyos na marami tayong alam tungkol sa Kanya. Alam mong theology. Kundi dapat may kababaang loob. Pag sinabing kababaang loob, umaamin na makasalanan, umaamin na mahina, umaamin na wala siyang paraan para iligtas ang kanyang sarili, umaamin na ang tanging niyang pag-asa at kaligtasan ay ang awa ng hari. Yung awa ng hari. So dito ipinahayag ni Adonias ang kanyang takot sa pamamagitan ng pagyakap doon sa sungay na dambana at kahilingan para sa kanyang buhay. Humihiling siya na siya'y huwag patayin. At kinilala niya rito ang autoridad ng totoong haring itinakda ng Diyos na si Solomon. At humingi siya ng kasiguruhan sa kanyang kaligtasan. Ganun ba yung ating paglapit sa Diyos? Ganun ba yung ating totoong pagsisisi sa ating kasalanan? At dito makikita natin ang isang mahalagang prinsipyo sa kasaysayan ng pagtatalaga ng mga hari ng Israel. Ang pinili ng Diyos ay may kapangyarihang maghatol. May kapangyarihan siyang humatol, maghatol sa isang taong makasalanan, ngunit mariring magpakita ng awa.
Hindi ba't yun ang ating Panginoon? Ang totoong haring itinalaga ng Diyos. Hindi si Pilato. Na maaari siyang humatol at talagang si Kristo ang justice natin. Pero siya po ay may habag. May kahabagan. May awa. Ito'y larawan ng Ebanghelyo sa atin. Sino ba tayo? Hindi tayo karapat-dapat. Tayo makasalanan. Tayo po'y patay sa kasalanan. Wala tayong magagawa sa ating sarili. And yet, dahil sa biyaya ng Panginoon, ang Diyos mismo ang gumawa ng unang hakbang upang tayo'y tawagin sa Ebanghelyo. At sa Ebanghelyo, ipipinapaunawa natin sa atin kung sino si Jesus, kung paano si Jesus, siya nagpapakilala sa Diyos at nagkaroon tayo ng kaalaman at sa kaalaman natin tayo nagtiwala sa Kanya hanggang sa magtiwala ang ating buhay. Di ba't biyaya ang Panginoon? Wala tayong kakayanan. Ang mga makasalanan ay walang maasahan kundi ang kahabagan lamang ng Diyos. Tayo'y patay lahat. So ang pagsuko ni Adonias ay larawan ng isang pusong handang sumuko sa biyaya ng Panginoon. Tayo'y tulad ng mga lamang ni Adonias. Pero nung makita ni Adonias, naganap na ang tunay, hindi siya pwedeng magrebelde at lumaban. Hindi siya naghakot ng mga sundalo para atakihin si Solomon. Kundi siya ay nagpakumbaba. Luke 18:13, Lucas 18:13, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Yun ang nais ipakita sa atin ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga nagagawa. Tulad itong Pariseo dito na nanalangin sa Diyos, O Diyos, ako isang tao mabuti, nag-iika po ako, ako'y naglilingkod, ako'y trabahante mo sa iglesia, kaya ako'y kapat dapat kang matuwa sa akin. Pero ang totoong taong umaamin ng kasalanan, dinadagukan ng kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, malibang kaawaan niyo ko, hindi ako maliligtas. Kaya minsan mga kapatid, huwag nating ipagmalaki na matagal na tayong miyembro. Sapagkat kapag miyembro ka na, may ipapakita mo na kung gusto mo ipapakita. Sapagkat sinasabihin mo at sasabihin mo, matagal na ako dyan. Huwag mo na akong turuan. Ang pagiging miyembro ay isang privilege sa atin. Privilege sa atin upang makapaglingkod sa Kanya at may pamuhay natin ng totoong kababaan sa harap ng ating Panginoon. So ang taong nagsisisi ay may takot sa katuwiran ng Diyos. Ang taong nagsisisi ay umaapila ng may mababang puso. At ikatlo, ang taong nagsisisi ay nakakatanggap ng katuwiran ng hari. Pansinin natin dito anong sagot ni Solomon. Verse 52. Sinabi ni Solomon, kung siya'y magpapakilala bilang taong karapat-dapat. So yung pagsisisi po ni Adonias, hindi nadadala sa mga salita, mahabag ka sa akin. Kundi ang sabi ni Solomon, magpakilala siya bilang taong karapat-dapat. Meaning, makikita sa buhay niya kung totoo ba yung kanyang pagsisisi. Na alam natin si Adonias bandang huli, pinatay siya ni Solomon. Why? Sapagkat hindi siya naging tapat sa kanyang pagsisisi. Pagkukunwari lamang, hindi pa rin maalis sa kanyang puso na gusto pa rin niya maging hari. Kaya ni-request niya na kunin si Abishag, yung caregiver ni David, pag-aari ng hari. Ibig sabihin, kung kukunin mo ang pag-aari ng hari, tumatayo ka na ring hari. Rebelde pa rin laban kay Solomon. Kaya ang sabi rito ni Solomon,
kung siya'y magpapakilala bilang taong karapat-dapat, ay walang malalaglag sa lupa na isamang buhok niya. Ngunit, kung kasamaan ang matagpuan sa kanya, siya'y mamamatay. Ang ipinapakita rito kay Solomon, patatawarin ko siya. Bibigyan ko siya ng ginawa sa kabila ng kanyang ginawang kasalanan na karumaldumal, na karapat-dapat bitain. Subalit, ang katuwiran ay ganito. Kung makita sa kanya ng kanyang pagsisisi ay pakukunwari, tatanggapin niya ang matuwid na hatol. Mamamatay siya. Pero na ipinapakita rito, ang taong nagsisisi makatatanggap ng katuwiran ng Diyos. Si Ahab na hari ng Israel, asawa ni Jezebel, siya nagsisi sa kanyang ginawang kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, patawarin si Ahab. Ngunit, kung hindi siya tapat sa kanyang pagsisisi, aani ang kanyang mga anak. At hindi naging tapat si Ahab. Panlabas na pagsisisi lamang. Kaya nagdusa ang kanyang mga anak. Na ang Diyos ba hindi tapat sa kanyang pagpapatawad? Tapat ang Diyos sa pagpapatawad sa totoong mapagpakumbaba. Ngunit matuwid ang Diyos na humatol sa mga mapagkunwari. Tanong ko sa iyo, nung ikaw ay sumampalataya kay Jesus, totoo ka bang nagsisi? O tinago mo lang ang totoo na wala kang pusong mapagpakumbaba? Mag-isip tayo, mga kapatid. Sapagkat sabi nga sa Numbers chapter 32 verse 23, be sure your sin will find you out. Kaya, kung ikay naging miyembro lang sa iglesia, dahil nakasagot ka sa mga tanong, ang iglesia po, nasa iyo lahat ng tulong para mamulat ka, lumago ka. Pero inaasahang nandito ka sa Sunday ng buong maghapon. Sapagkat Sunday school, doktrina ng iyong kaligtasan. Sa preaching, pagkumbiktar ng iyong sariling buhay, nasaan ka? At sa hapon, pagpapatibay ng iyong pamumuhay Kristiyano. Itinakda ng Diyos ang local church sa mga miyembro ng Universal Church upang makita ang kanilang tunay na kulay. Sapagkat ayon sa talinhaga ng Panginoon, mayroon po ang Panginoon nagtanim ng kanyang trigo, pero may nagtanim ding nasa kadiliman na sabay tumubo ang damo at ang trigo. Kahit ang sabi ng mga manggagawa, ang sabi ng mga pastor, hatulan na. Ang sabi ng Panginoon, huwag, madadamay ang totoo. Antayin ang araw ng paghuhukom. Huwag nating antayin ang paghuhukom na pagdating ng panahon, hindi pala tayo totoong Kristiyano. Dahil naniniwala tayo'y manggagawa ng iglesia. Alam mo ba? Ang pangunahing aral ng Panginoon, paano ka naligtas? O ang alam mo lang pangkalahatang paniniwala ng tao, sumampalataya ka na't ligtas ka? Lahat ng tao naniniwala, ako'y sumasampalataya. Even Satan, kahit si Satanas, nanginginig pang sumasampalataya sa Diyos. Mas higit pa sa atin sa kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ligtas ba sa Satanas? Tanda natin, ang sabi ni Kristo, kung kayo'y tunay na aking alagad,
mananatili kayo sa aking salita. Sapagkat sa aking salita, malalaman yung katotohanan at ang katotohanan ang siyang makapagpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi nagpapalaya sa atin bigla at tapos na. No. Progressive po ang revelation ng Panginoon. Palago po ang kaalaman ng Diyos para sa atin. Kaya inaasahan ng Panginoon na itinakda niyang araw ay nandiyan ka dapat sa kanyang paanan. So, ang totoo pong nagsisising tao, nakakatanggap talaga ng katwiran ng Diyos. Nakakatanggap talaga sapagkat ang Diyos ay mabiyaya. So, dito may kita natin, sa simula pa lang ng kanyang paghahari, kay Solomon, ipinapakita sa kanya ang sa pagsunod sa pamantayan ng Diyos, ang pagkakaroon ng habag at katuwiran. Yun po yung hawak ni Solomon, habag at katuwiran sa mga tao. Ganito rin si Kristo. Ganito ang ating Panginoon sa Kristo. Siyang hari ng habag. Ngunit siya rin ang hukom ng katuwiran. Hindi pwede magkahiwalayan. So ang tunay na biyayang natanggap natin ay hindi lisensya sa kasamaan. Hindi lisensya para magpababaya. Hindi lisensya para gawin natin kung gusto natin gawin. Kundi ito'y pagpanyaya ng pagbabago ng ating buhay. Dapat sa araw-araw nababago ang buhay natin sapagkat tinanggap natin ang habag ng Diyos. Romans chapter 6 verse 1 and 2, ganito sabi ng salita ng Diyos. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Marami pong ganitong Kristiyano na hindi dumadalo, kalahati lang isang araw pag Sunday, maraming dahilan, dahil tutul, mabiyaya na ng Panginoon, nasa biyaya tayo. Kaya ang sabi rito, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Ganun ba ang Diyos natin? Habang nagkakasala ka, sumasaganang biyaya sa iyo? Huwag nawang mangyari. Sabi sa verse 2, huwag yan ang maging katwiran mo. Huwag nawang mangyari tayong mga namatay na sa pagkakasala. Ibig sabihin na namatay? Pagkahiwalay. Kaluluwa at katawan, pag namatay, hiwalay. So tayong mga namatay na sa pagkakasala, ibig sabihin, tayo po hiwalay na sa kasalanan sapagkat tayo'y tinubos na ni Kristo. Paano nga tayong mabubuhay pa roon? Bakit kailangan pa tayong mamuhay muli sa kasalanan? Dahil sa biyaya ng Diyos, napakabuti ng Diyos? Hindi po. Kailangan po tayong mamuhay sa tinanggap nating katwiran ng ating Panginoon. Then panghuli, pangapat, mga kapatid. So una, balikan ko, ang taong nagsisisi ay may takot sa katwiran ng Diyos. Ang taong nagsisisi, umaapila na may mababang puso. Ang taong nagsisisi, nakatatanggap ng katwiran ng Diyos. At pangapat, ang taong nagsisisi ay tumatanggap ng higit na biyaya sa puso. Verse 53, sa gayoy nagsugo si Haring Salomon at kanilang ibinaba siya mula sa dambana. Wow! Nandun siya maghapon marahil o magdamag sa dambana, hirap na hirap siya.
Ngunit nagsugo ang hari at ibinabasa mula sa dambana. At siya ay naparoon at nagbigay galang kay Haring Solomon. At sinabi ni Solomon sa kanya, umuwi ka sa iyong bahay. Anong sinabi ni Solomon? Hindi binalikan ang kanyang kasalanan, hindi binalikan ang kanyang nakaraan, hindi inungkat ang kanyang pagkakamali, hindi nangatwiran si Solomon na ako ang totoong hari pero matigas ang ulo mo. Walang panunumbat ang ginawa si Haring Solomon. Walang panunumbat ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa atin, pero siya'y makatwiran, siya'y hukom. Nagulat itong si Adonias. Akala niya yung pagkasundo sa kanya, dinala siya, kaya siya'y nagpakumbaba sa harapan ni Haring Solomon sa pag-asang siya'y pagagalitan, siya'y sisisihin, ungkatin lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Pero sa kanyang pagtataka, ni walang panunumbat. Kundi sapat na yung pumunta siya sa harapan na siya'y nagpakumbaba at sabihin sa kanya, umuwi ka na. Pero alam natin, kasasabi lang kanina, na ang ating Panginoon ay puno ng habag, pero siya ay isang hukom. Alam natin, hindi alam ni Adonias na ganon si Solomon, pero alam natin, ito'y para sa atin. Huwag tayo maging tulad kay Adonias, tungtuwa siya sa biyaya ng Panginoon, naging lisensya sa kanya na magsaya siya, namuhay pa rin siyang sa sarili, hanggang sa hilingin niya ang caregiver ni Haring David, si Abishag. Aba, yun ang naging dahilan ng kanyang kapamakan. At alam natin, si Joab, na general ni David na nadala ni Adonias, si Abiatar na pari na pinagkatiluan ni David, at ang mga kalalakihan na nakiisa kay Adonias, lahat yun isa-isa. Makikita natin chapter 2. But Lord willing, kung ito'y pagpatuloy natin. Sapagkat nais ko sa aking pagtuturo, whole counsel ang aking gustong ituro. Old Testament, then New Testament, epistles, then doctrine. Mga kapatid, para sa akin, pagpatawad ninyo, nagmamadali ako na may turo sa inyo ang narapat malaman. Dahil alam kong di tayo magtatagal sa mundong ito. So dito, higit pang biyaya na tanggap ni Adonias sa hari. Walang panunumbat. At dito, makita natin, buong Israel, hindi nila makalimutan ang ginawa ni Haring Solomon na biyayang iginawad kay Adonias. Sumasalamin sa kanilang mga sariling buhay na kahit hindi alam ni Haring Solomon, ako'y nakagawa rin ng kasalanan. Kahit hindi alam ng Panginoon na hindi tulad ng taong ito, ako rin nakagawa ng kasamaan, ay may nakalaang biyaya pa rin sa akin. Lahat tayo rebelde tulad ni Adonias. Ngunit kung tayo lalapit kay Kristo at isuko sa Kanya ang ating buhay, makatatanggap tayo ng kapatawaran at bagong buhay. Higit na biyaya sa Kanya. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang kwento sa buhay ni Adonias ay kwento nating lahat. Ngunit ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos kay Haring Solomon ay katotohanang makikita natin, mayayakap natin sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat tayo may sariling ambisyon. Lahat tayo mayroong sariling trono
sa ating mga puso. Ngunit, sa harap ng tunay na hari, na walang iba kundi ang Panginoon, ay dapat tayong lumuhod at humingi ng awa sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya sa mga mapagpakumbaba. Gusto kong i-apply sa inyo, sa atin lahat, sa isang masakit na tanong. Mayabang ka ba? Ay, hindi naman, Pastor. Hindi naman. Ang ibig ko sabihin, sa Diyos ka ba nagtitiwala sa iyong kakayanan? Sa Diyos ka ba nagtitiwala sa iyong trabaho? Diyos ba ang napaparangalan sa iyong trabaho? Dahil kung hindi, mayabang ka nga. Tulad ni Adonias, alam niya at narinig niya ang salita ng Panginoon na mayroong itinakdang totoong hari. Ngunit mas inibig niya na itayong hari ang kanyang sarili. Marahil malumanay siya magsalita sa mga tao kaya nadala niya ang matataas na pinag-aralan. Mapagpakumbaba siya sa harapan ng mga tao pero napakayapang ang puso sapagkat sarili niya siya'y hari. Mayabang ka ba? Lumapit ka kay Jesus na siyang pinakamababa at mapagpakumbaba at matatanggap mo ang kanyang kababaang loob. At totoong magliliwanag si Kristo sa buhay mo. At dito sa atin, may mga bisita tayo. Maaaring mananampalataya niya. O marami tayong matagal na ritong kasama na nais magpamiyembro. Ang tanong ko naman, naranasan niyo na ba totoo ang biyaya ng Diyos? Naranasan niyo na ba talagang totoo ang biyaya ng Diyos? Ito ba'y ipinamamuhay mo sa harapan ng Diyos? Sana mangyari nga ito. At gaya ni Solomon, panghuli mga kapatid, magpakita rin tayo ng habag sa mga taong nagkakamali at nagkakasala. Ngunit, huwag mong iwaksi ang katwiran. Sapagkat ang katwiran ay sa Diyos. Mamuhay tayo sa katwiran. Tayo manalangin. Panginoon, ng tunay na hari, mabiyaya. At nagbibigay higit pang biyaya sa mga totoong taong mapagpakumbaba. Tulungan niyo kami, Ama, ng biyayang natanggap namin bilang mga Kristiyano ay huwag naming gamiting lisensya upang kami gumawa ng kasalanan at ipagmalaking mabiyaya ang Diyos higit na naging biyaya. Panginoon, tulungan niyo kaming ipamuhay ang biyayang ito, pagyamanin ang biyayang ito, at hayaang maipamana namin ito sa iba na nangangailangan ng habag ninyo at nangangailangan ng biyaya ninyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus.
Amen.